Magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga nasa labas po, mangyari po na lahat tayo ay pumasok na rito at tayo po ay magsisimula na po ng ating worship service. Pero bago tayo tumungo sa ating worship service o sa ating unang awitin, ay mayroon tayong ilang mga announcement na dapat po nating malaman. So meron po tayong RBIPT class on Christology. So ito po ay magaganap sa February 9 hanggang 13. Meron din tayong Revive Camp sa month of April, Recovenanting Ceremony, at ito po ay gaganapin po sa MCBC on February 21. Ito po ay Saturday, 10 a.m. po ito magsisimula. At of course, meron tayong joint worship service at MCBC sa darating na February 22. Magsisimula po ito ng 9 a.m. So pag-pray po natin itong mga announcement na ito at ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Siguro bago po ako magpaawit ng isang awitin, ay nais ko muna magbahagi ng isang talata mula sa Biblia. Ito ay ang Hebrews 9:22 na sinasabi, without the shedding of blood, there is no remission or forgiveness of sin. So makikita po natin yung kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin, isinugo niya ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak, upang mamatay sa kasalanan natin. Siya ay nagdusa, siya ay namatay, at nabuhos ang kanyang dugo para tayo ay malinis niya sa ating mga kasalanan. Kaya yun po ay dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Meron tayo sa Diyos na makapangyarihan na ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa ating mga makasalanan. Kaya tayo umawit na isang awitin, there's power in the blood. Lahat tayo tumayo. Tayo po ay manalangin.
O dakilang Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataon na kami ay dinala mo dito sa iyong tahanan. Salamat po na narito po kami dahil ito'y kalooban mo, Panginoon. Salamat po na tulad ng awitin, salamat po na ibinuhos na iyong bugtong na anak ang kanyang dugo para sa aming mga makasalanan. Lord, salamat po sa dakilang pagmamahal na ito. Salamat po, Panginoon, na dahil sa pagkakasala namin, Panginoon, ninais mo na maranasan ng aming Panginoong Jesucristo ang hirap, ang pagdurusa dahil sa pagkakasala namin. Kaya Lord, tulungan mo po kami maging mapagpasalamat at naway sa araw-araw na aming buhay ay alalahanin namin ang iyong pag-ibig at higit sa lahat ang pagkamatay ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating next po ay Only a Sinner.
Para po sa ating scripture reading, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 33. Babasahin ho natin ang buong chapter. Again, Genesis chapter 33. And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and 400 men with him. So he divided the children among Leah and Rachel and the two female servants. And he put the servants with their children in front, then Leah with her children, and Rachel and Joseph last of all. He himself went on before them, bowing himself to the ground 7 times, until he came near to his brother. But Esau ran to meet him and embraced him, and fell on his neck and kissed him, and they wept. And when Esau lifted up his eyes and saw the woman and children, he said, "Who are these with you?" Jacob said, "The children whom God has graciously given your servant." Then the servants drew near, they and their children, and bowed down. Leah likewise and her children drew near and bowed down. And last, Joseph and Rachel drew near, and they bowed down. Esau said, "What do you mean by all this company that I met?" Jacob answered, "To find favor in the sight of my Lord." But Esau said, "I have enough, my brother. Keep what you have for yourself." And Jacob said, "No, please. If I have found favor in your sight, then accept my present from my hand. For I have seen your face, which is like seeing the face of God, and you have accepted me. Please accept my blessing that is brought to you, because God has dealt graciously with me, and because I have enough." Thus he urged him, and he took it. Verse 12. Then Esau said, "Let us journey on our way, and I will go ahead of you." But Jacob said to him, My Lord knows that the children are frail, and that the nursing flocks and herds are a care to me. If they are driven hard for one day, all the flocks will die. Let my Lord pass on ahead of his servant, and I will lead on slowly at the pace of the livestock that are ahead of me, and at the pace of the children, until I come to my Lord in Seir. So Esau said, "Let me leave you with some of the people who are with me." But he said, "What need is there? Let me find favor in the sight of my Lord." So Esau returned that day on his way to Seir. But Jacob journeyed to Sukkot and built himself a house and made booths for his livestock. Therefore the name of the place is called Sukkot. And Jacob came safely to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, on his way from Padan Aram, and he camped before the city. And from the sons of Hamor, Shechem's father, he bought for 100 pieces of money the piece of land on which he had pitched his tent. There he erected an altar and called it El Elohi Israel. Salamat sa Diyos sa pagkabasa, papuri sa kanyang salita. Genesis 33 records the outworking of what God had already promised to Jacob in the previous chapter sa ating nabasa nung nakaraang linggo. It is a reminder for us na itong chapter na ito is not about Jacob is the one earning reconciliation or making efforts to have reconciliation with his brother, or it is about him managing kung anong magiging outcome. But it is about God faithfully bringing about peace through means marked by humility, restraint, and his wise providence. Nakita natin yung humble posture ni Jacob is not an intention to manipulate Esau's mind, but like I said, God had already promised protection, and Jacob simply moved forward in humble faith. Peace comes from God. Hindi lamang niya ito itinutupad, kundi siya rin ang nagtatakda kung ano ang kalalabasan at kung paano ito isinasagawa. And what we have read is, yung response ni Esau is not the result of human effort, but of God's unseen work in our hearts, in his heart. And as Calvin often noted, God rules even the hearts and affections of men beyond what we expect or deserve. Jacob gives the gift, yung kanyang mga gift sa kanyang brother, not as a payment, but as a show of repentance, seeking restored peace.
his repentance is sincere and humble. And as Christians, whenever we read that story, this reminds us that our reconciliation before God begins with his mercy. God acts first, and faith and repentance follow, shaping our walk in humility, peace, and obedience. And later, Jacob declines Esau's offer not out of fear but wisdom. Maalala rin natin that saving faith not just humbles us, but it teaches us how to live. God's grace shapes us to walk with humility and discernment. And sa chapter na ito, it ends with Jacob building an altar. Jacob names it El Elohi Israel, confessing that the God who promised, protected, humbled, and reconciled him is still his God. From beginning to the end, sa ating nabasa, God is the author, the preserver, and the goal of everything we see in this chapter. Tawagin ho natin si Pastor Alex po sa panalangin. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa magandang pagpapakita ng biyaya na ibinigay mo kay Jacob para kay Esau, na kung saan ay ibinaba mo ang kanyang kayabangan at hinambol mo at patuloy na binago mo ang taong ito. Kahit kay Esau, gumawa ka rin sa kanyang puso na sa inyong awa ay nagkaroon ng pagkakaintindihan ang dalawang itong magkapatid na dati ay magkaaway at may samaan ng loob. Lord, kinukumit din namin sa inyo ang bawat isa sa amin. Hindi kami kakaiba sa istorya ni Jacob at ni Esau, pero kami na binago ninyo, na binigyan nyo ng biyaya, ng kapatawaran sa aming mga buhay. Hayaan din po ninyo sana na makita ang kababaan at pagpapatawad din sa mga kapatiran o sa mga kaibigan at kapatid mismo sa dugo, na i-humble din at makita ang tunay na pagmamahal na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, mahirap magpatawad ng mga taong nagkasala sa amin. Mahirap magpatawad at kilalanin na makipagkaisa sa kanila, lalong-lalo na kung sila ang nakagawa ng kasalanan sa amin. Pero binigyan mo kami ng kapatawaran. Kami pinatawad ninyo, kaya tulungan nyo kami na patuloy din naming ipakita ang kapatawarang ito na naramdaman namin, na nakita namin sa ibang mga tao. Kaya kung may mga taong nakasama sa amin, may mga taong hindi naging maganda para sa amin, hayaan po ninyo na kami ay magpatawad kung sila ay pupunta sa amin na hihingi ng kapatawaran. Nais namin at tinatawag nyo rin kami na ipangaral ang pagkakaisa, kapayapaan, at hindi pag-aaway ng bawat isa. Sa inyong biyaya kami tumitingin, Lord, na sana nga ay ma-overcome namin ang kahinaan namin sa aming mga sarili. Tulungan nyo kami at makita nawa ito ng mga tao sa aming paligid at magawa namin ito para sa inyong kalwalatian. Lord, kinukumit din namin sa inyo ang mga gawain ng iglesyang ito o ng fellowship na ito. Sana po ay patuloy nyong ingatan at hawakan ang fellowship na ito. Ilayo nyo sila sa anumang kamalian at kahinaan ng bilang isang fellowship, kundi sa tamang panahon. At pinapanalangin namin, Lord, na kalooban po ninyo, sa kalooban ninyo na maging iglesia ang fellowship na ito. Sana po ay ikatuwa ninyo na ito ay bumangon muli at maging isang tunay na iglesia. Darating po ang panahon o 2 weeks pa na kung saan ito ay iko-covenant, at kung kalooban ninyo ang mga miyembro na ilalagay rito ay mga totoong mga nanampalataya at handang ibigay ang sarili sa pagsunod at pagpapakita ng liwanag ng kapangyarihan ng biyaya na nangyari sa kanila bilang isang iglesia. Gamitin mo ang fellowship na ito, gamitin mo ang magiging iglesyang ito para maging ilaw at asin sa lugar na ito. Salamat, Lord, sa pagpapala ng mga maraming mga Bible study na ginagawa ninyo sa ministry dito. Sana nga po ay marami pa ang makarinig ng inyong ebanghelyo, lalong-lalo na dito sa area ng Cavite. Dalangin din namin yung Bible study sa school na nasimulan na at patuloy na mangyayari ito
at magagawa every Friday. Pagpalain nyo nawa ang mga nangangaral dito. Kahit na mga bata ang tinuturuan, sana magkaroon ng impact ang inyong salita sa puso ng mga batang ito. Sana hindi lang moral reformation ang makita sa kanila, kundi yung pangangailangan nila ng kaligtasan. Yun, Panginoon, ang nais namin, na makita nila at maidiretso sila sa inyo at magkaroon sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sana itong mga batang ito ay maging daan pa para sa ganon ang kanilang mga magulang ay magkaroon ng contact dito sa fellowship, dito sa Herald at maging daan ng mga mas malawak pang gawain ng ebanghelyo sa kanilang mga tahanan. At sa tamang panahon, Lord, tawagin mo ang mga tao ninyo dito sa ministry ito ng Bible study sa school. Kinukomit din namin sa inyo na hindi lang ito, maging ang mga gawain sa mga street preaching nila, at maging sa mga tract distribution, at sa mga iba pang mga ministry ng pagpapahiwatig ng inyong salita. Sana po ay magkaroon ito ng maraming bunga sa kanilang kalagitnaan. Gamitin mo rin ang mga kalalakihan, ang mga kababaihan na tumutulong dito para sila ay lumakad ng may isang pananampalataya at kalakasan na nagmumula sa inyo. Sana hindi magmaliw o hindi maging mahina ang evangelistic ministry ng iglesyang ito o ng fellowship na ito, at sa tamang panahon ay talagang mag-harvest, magkaroon ng bunga ang mga gawain ito sa kanila. At kinukomit din namin, Lord, kung saan patuloy mong pagpalain ang bawat isa ng mga umaattend dito at i-preserve niyo po sila at patuloy na palakasin sa kanilang pananampalataya. Dalangin din namin ang RBIPT na mangyayari next week. Tulungan niyo po si Pastor Steve sa pangunguna rito. Sana po marami pa ang umattend at yung mga kapatiran dito sa Herald na a-attend doon. Pagpalain din po ninyo ang kanilang pag-attend doon at maging daan ito ng pagpapalakas sa kanilang pananampalataya, para sa ganon ay ma-equip pa sila sa gawain para sa inyong kapangyarihan o sa inyong kaharian. Muli, Lord, kinukumit namin ang aming panambahan. Samahan niyo po kami at patuloy niyo kaming gabayan ng inyong presensya sa aming panambahan. In Jesus' name we pray. Amen. Tumungo na po tayo sa pagkakaloob. Tayo po imawit na isang awitin. Now I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Now I belong to
Tayo manalangin. Aming Panginoon, muli kami nagpapasalamat po sa pag-abot niyo sa amin at sa pagdala niyo po sa bawat isa dito sa panambahan. At nakita namin sa aming mga buhay sa linggo-linggo ang inyong katapatan sa amin. Thank you for providing for us for this fellowship, even mga praktikal na pangangailangan namin, ang kakayahan namin na magbigay ng mga kaloob. At hinihiling namin, Panginoon, na sa umagang ito ay buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, magkaroon kami ng tunay na pagkaintindi sa inyong salita. Naway makita namin na hindi sa aming kakayanan o sa kapangyarihan nanggagaling ang anuman, kundi sa inyo lamang, o aming Panginoon. And we pray that we would not forget you, that we would not that we would heed to your word, because you've warned us in your words that if we forget you, we would think that it is in our power, that it is in our strength to create anything. But thank you, Lord, for your word that continues to remind us of these things. At hinihiling po namin na sa lahat ng inyong dinala dito ay sa mga mananampalataya ay mas lalo pang ma-build up ang bawat isa. At sa mga wala pa sa aming Panginoong Hesukristo ay inyong abutin at iligtas. Gamitin niyo din po ang inyong lingkod na mga ngaral sa umagang ito. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, samahan niyo po siya sa panimula ng kanyang pagpapahayag ng salita hanggang sa huli. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong palatastas na ang sabi, kanino ka bumabangon? Para kanino? Ganda ng tanong no? Para talagang pagbangon sa umaga, tanongin mo kaya sarili mo, babangon ba ako o hindi? Para masagot yan, kanino ka bumabangon? Yung pala, kapil lang ang pinag-uusapan, ano? Pero mga kapatid, anong gusto nyo na buhay sa mundong ito? No? Bumabangon ka para ikaw ay makahanap ng kasiyahan at masabi mo, ito ang buhay. Nagtatrabaho ka kasi gusto mo makita yung full potential ng isang buhay na iyong hinaharap. No? Kayo ba mga kapatid, mga kaibigan, na-reach nyo na ba ang masasabi nyong, this is life? No? Hindi lang yung pag-inom nyo ng coffee. Coffee is life. No? Pagka ganyan, ilang oras lang yung life nyo kasi yung coffee, konti lang ang binibigay niyan. Pero ano pa talaga ang kahulugan ng buhay? Bakit pa tayo nandito? Bakit tayo nagtatrabaho? Para sa atin, ano ba ang full potential talaga? Ano ba ang dakilang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos? Paano hanapin? Paano makuha? Yan po ang ating sasagutin sa oras na ito. At magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin doon po sa pagiging disipulo ni Jesus. Buksan natin ang ating Biblia kay Marcos chapter 8. At makikita natin yan from verses 34 hanggang 38. 34 to 38. At sinabi po dyan, and Jesus summoned the crowd with his disciples and said to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it,
But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with his holy angel. Nakita po natin dito na kung saan tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo at mga taong sumusunod sa kanya, na kung saan binigyan niya ng tamang pananaw kung sino man ang gustong sumunod sa kanya o kung sino man ang gustong maging disipulo ni Jesus, binigyan niya, itinama niya yung mga pag-iisip ng mga tao patungkol sa pagiging disipulo ni Jesus. At nagbigay siya ng 3 bagay na kung saan, kung gusto nyong sumunod kay Jesus, etong 3 bagay ang dapat gawin. Nakalagay po dyan sa verse 34, he must deny himself, take up his cross, number 2, and follow me. Yan po ay tinalakay natin ng mga nakaraang, actually last year pa, no? Noong nakaraang taon, na maraming gustong sumunod kay Jesus. Pero nung pinag-usapan, itong 3 mga kadahilanang ito, ayaw nang sumunod kay Jesus. Pero marami pa rin ang sumunod. Maraming hindi, marami ang sumunod. Ngayon, madali po bang gawin ang mga bagay na ito? I-deny ang sarili, buhatin ang cross, at sumunod sa Kanya? Hindi po. Mahirap po ito. Lalo na kung ang mga tao ay taliwas sa nais ni Kristo na gawin sa kanyang mga disipulo. Ayaw nila, di ba? Parang yung isang pintuan, marami ang pumapasok, pero doon sa isang pintuan, kakaunti lang ang pumapasok. Dahil doon sa maliit na pintuan na yun, andun si Jesus. Maliit lang. Nakikita natin yan. Ngayon, ano ang encouragement sa mga taong gustong sumunod kay Jesus? Nagbigay siya ng qualification. At ngayon, gusto nating makita, bagaman mahirap ito, pero kailangan i-deny ang sarili, buhatin ang cross, at sumunod sa Kanya. Ano naman ang encouragement? Ano ang motivation ng mga sumunod kay Jesus para magpatuloy? Well, makikita natin yan at nagbigay siya ng 3 bagay din. Pero ang tatalakayin lang muna natin yung unang motivation na yon, na kung saan makikita natin sa verse 35. Ito po yung paradox ng buhay, paradox of life. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Nakita niyo yung paradox ng buhay? Grabe, no? Gusto mo ng buhay? Mawawala pala yan. Yung hinahanap mo o yung ayaw mo ng buhay, makikita mo pala. Paano mangyayari yun? No? Ano ang meron dito na kung ako ay susunod sa Panginoong Jesus, hindi mawawala yung buhay ko, kung hindi, magkakaroon ako ng buhay. So manalangin muna tayo at tatalakayin natin ang mga bagay na yan sa ilang minuto pag-stay natin dito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, samahan niyo po kami sa inyong mga salita sa umagang ito at sana po magbigay ito ng encouragement sa bawat isa sa amin, magpatuloy kami sa pagsunod sa inyo at tignan namin ito bilang isang malaking pagpapala na buhay sa bawat isa sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So tatalakayin natin ito
Sa unang-una, ay makita muna natin yung paradox of life. At ikalawa, makikita rin natin yung dalawang uri ng pagkakaroon ng buhay. Ano ba yung dalawang uri na yan? At yung ikatlo, titingnan din natin na kung saan yung pagpapala na kasama o yung resulta nitong mga binabanggit natin sa talatang ito. So, unang-una, yung paradox ng life o paradox of life. Makikita natin dyan, sa simula pa lamang, kung sino ang gustong magkaroon ng buhay. Pansinin muna natin yung gustong magkaroon ng buhay. No? Sino ba ang taong ayaw ng buhay? Well, ano ba tong buhay na to? Yung magandang buhay. Yung maayos na buhay. Yung mapayapang buhay. Yung nagtatrabaho tayo para sa ganun, maging maganda ang buhay natin. Yung katayuan natin. Yung inaharap natin. Yung kinabukasan natin. Hindi lang pisikal, kung hindi yung mga bagay pang susunod at mga sa espiritual na kalagayan. Nais, walang tao ang nais na pangit ang buhay. Kaya nga sabi ko kanina, nagtatrabaho tayo. Gumigising tayo ng maaga kahit na hirap tayo, pagod tayo, kahit ayaw na natin pumasok. Pero ito yung buhay natin. Gusto nating ihanda ang bawat isa sa magandang buhay. Di ba? Yun ang bawat isa. At sa buhay na ito, makikita natin, nagtsatsaga tayo, nagtatrabaho tayo, para sa ganun, sa bandang huli, masasabi natin, relax na tayo, maayos na tayo, may bahay, may lupa, may kotse, maganda pamilya, maayos ang mga anak, at masasabi natin, this is life. Di ba? Pag nag-retire tayo, kape-kape na lang, at maganda yung scenery, no? Nakikita mo yung pagsikat ng araw, kaupo ka dyan, kasama mo asawa mo, dalawa na lang kayo kasi yung mga anak mo may asawa na rin, maganda buhay, at masasabi mo, this is life. Di ba? Nangarap na ba kayo nun? Yun ang nais ng mga tao. Maging maganda ang buhay. Yung iba naman, maging sikat. Makilala. Magkaroon ng reunion, hindi ka basta-basta. Yun ang ginagawa natin. Ninanais natin. Pero makikita din natin dito na kung saan may sinasabing buhay. Yung buhay na yon, yung life na yon, pwedeng magkaroon o pwedeng mawala. Diba? Yun yung sinasabi dito. Sino ba ang may gusto na sayangin ang buhay? Yung kanina, nais, maganda. Meron bang gusto sa ating kalagitnaan na mawala ang buhay ninyo? Na maging tamad kayo at painggit kayo sa mga taong gumaganda ang buhay? Brethren, siguro ang isang taong may tamang pag-iisip, hindi niya sasayangin ang kanyang buhay. Nakakalungkot yung mga tambay, mga walang ginagawa. Sa tingin natin, sayang ang buhay nila. Yung mga nalulun sa droga, nagkamali ng mga desisyon, iniisip natin, sayang ang buhay nila kasi yung buhay nila ipinapakita na parang nawala. Di ba? Sayang. Parang sinasabi natin, ilang taong ka na ba? Ano na ba na-accomplish mo? Ang dami mong sinayang na panahon. No? Sayang, nawala yung iba na napunta. So, dito, sa nais ng mga tao, yung buhay na gusto nila, brethren, nawawala daw. Whoever wishes to save his life, o ingatan yung buhay, nawawala. Yung gusto mong buhay, yung gusto mong makamtan, at masabi mo, this is life,
Sa paghahabol mo nun, nawawala. Pero yung mga taong hindi naghahabol sa buhay, pero nasa Panginoon, yun daw ang nakikita. Yun ang nagkakaroon ng buhay. So may dalawang buhay tayong tinitignan dito. Yung nawawala at yung nagkakaroon. Yung nawawala, ito yung hinahabol mo, ito yung iniingatan mo, ito yung pinupurso mo, ito yung goal mo. Pero yung isa naman, yung nawawala at nagkakaroon, yung parang yung buhay binabaliwala mo na, o hindi mo na siya binibigyan ng oras, pero nakukuha mo ang buhay. Masasabi mo, ito ang buhay. So, ang gulo, no? Ayun yung paradox ng buhay eh. Hirap ka na hirap dito, pero wala ka naman palang sa huli nakukuhang benepisyo. Pero on the other hand, nandito ka, ginagawa mo, imbis na bigyan mo ng oras at tuon, hindi mo nabibigyan, pero yun ang nagiging buhay. Diba? Naguguluhan ba kayo? Parang, pastor, ang gulo. Ano nga bang gusto mo sabihin para dito? Now, ito po ay makikita natin yung unang-una, yung dalawang uri ng pagkakaroon ng buhay. Unang-una, ito yung mga taong gusto ng buhay. Ano ba ang ibig sabihin, pastor, nung talatang yan? Whoever wishes to save his life will lose it. Ano ba ibig sabihin yan? Yung mga taong gustong iligtas yung kanilang buhay, pero nawawala. Mga kapatid, etong mga to ay nakasentro sa pansariling kapakanan ng tao. At ito, ang sentro nito ay isang makamundong paghahanap ng buhay ng isang tao. Pero bago ko po ipaliwanag yan, gusto ko munang sabihin, unang-una, kung may emergency po, kailangan iligtas yung tao, yung buhay. No? Hindi ito sinasabi, pastor kasi sabi dito, kung liligtas mo yung buhay, kailan mawawala. Hindi, pag emergency, buhay talaga yun. Kailangan yun. Ano? At kailangan din iligtas yung buhay na yon sa emergency at kailangan din na mag-provide ang isang pamilya sa mga tao o sa mga pamilya niya na nagugutom para iligtas ang buhay. No? Bibigyan ko lamang ng pansin na ang ibig nitong sabihin na kung saan, sabi ko kanina, yung self-centered na pamumuhay ay nakatuon sa pansariling kapakanan para iligtas ang kanyang sarili. Nakatuon ito sa kanya, nakatuon ito sa kanyang sarili at nakapokus sa pagliligtas o paghahanap ng totoong buhay na hinahanap ng mundong ito. Yan ang kanilang motto. YOLO. Ano yung YOLO? You only live once. Isang beses lang tayong mabuhay. Anong gagawin mo? Strike! Hanggat mainit, hanggat bata ka pa, mag-enjoy ka sa buhay. Minsan ka lang mamatay. Pag namatay ka, hindi mo na mai-enjoy ang buhay. Kaya hanggat buhay ka pa, gawin mo ang lahat ng mga gawain para sa ganun, makita mo ang kahalagahan, ang tunay na buhay. Paano ba nangyayari ang mga bagay na ito? Kaya yung mga tao, sa paghahanap ng totoong buhay, totoong kaligayahan ng buhay, ano po ang ginagawa ng mga tao?
trabaho hanggang kaya. Hanggang 24 oras. Kasi meron siyang goal. At ang goal niya, yung buhay ng kaligayahan, buhay ng kapayapaan, buhay na kung saan magiging madali ang mga gawain. Diba? Parati nating sinasabi, pag may ari-arian ka, pag may kotse ka, maganda asawa mo, maganda pamilya mo, yan ang buhay. Relax. Walang problema. Kaya nga, sabi doon sa Luke chapter 12, "And I say to you, my soul, you have many goods laid up for many years to come." Luke 12:16. "Come, take your ease, eat, drink, and be merry. You live only once." Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Ipurso mo yun. Hanggang sa maging mayamang ka, maging dakila ang iyong pangalan, ubusin mo yung lakas mo sa mga bagay dito sa mundo para sa iyong sariling kaginhawaan. Yun ang buhay. Yun ang hinahanap ng mga tao. Yun ang gusto ng mga tao. In fact, yun ang gusto natin. Nung hindi pa tayo Kristiyano, yun ang gusto natin. Yun ang goal natin. Bakit kayo nagtatrabaho? Bakit kayo nag-aaral? Kasi gusto natin makapunta sa magandang trabaho. Bakit kayo nagtatrabaho? Kasi gusto natin magkaroon ng sweldo. Bakit gusto mo lumipat sa ibang trabaho? Kasi gusto natin lumaki ang sweldo natin. Bakit ka nag-overtime? Well, maraming concern, pero gusto rin natin makadagdag sa ating panggastusin. Hindi natatapos. Trabaho, trabaho, laki ng sweldo, lahat ng opportunity pinapasok para lamang magampanan o makuha yung kanyang layunin na sa tamang panahon, masasabi ko, uupo na lang ako, magkakape na lang ako, at kung gusto ko magbakasyon, magbabakasyon ako. Kung gusto ko pumunta ng ibang bansa, pupunta ako sa ibang bansa. At yan ang buhay. Buhay na pinapangarap ng bawat isa sa atin noon. Hindi po masama yon. Hindi masama. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon, hindi masama ang magkaroon ng malaking sweldo, malaking investment. Hindi masama yon. Hindi masama yung magpurso ka ng magandang buhay. Pero kung wala ang Panginoon sa hinahanap mong yan, ay hindi po kaaya-aya. Bakit po? Kasi sabi ni Solomon, "Vanity of vanities," says the preacher, "everything is vanity without God." Mawawala po lahat ng mga bagay na yan. Kasi yan po ang sinabi, "For whoever wishes to save his life shall lose it." Kung wala ang Diyos, kahit na magpakahirap ka sa ginagawa mo at masasabi mo, ito ang buhay, wala po yan. Striving after the wind, sabi ni King Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes 1:14, "All I have seen, all the works," yung mga ginawa, kasama nung ginagawa ko, "had been done under the sun, and behold, all is vanity and striving after the wind." Verse 17, Ecclesiastes 1, "And I set my mind to know wisdom and to know madness and folly. I realized that this also is striving after the wind. Because in much wisdom, there is much grief, and increasing knowledge,
results in increasing pain. Thus I considered chapter 2:11. Thus I considered all my activities which my hand had done, and the labor which I had exerted. And behold, all was vanity and striving after the wind, and there was no profit under the sun. Verse 17, chapter 2, Ecclesiastes. So I hated life, for the work which had been done under the sun was grievous to me, because everything is futility and striving after the wind. Brethren, hindi po tayo nakukontento sa mga natatanggap natin. Nauubos yung oras natin sa kakahabol na sinasabi nating buhay. Magandang buhay. Mapayapang buhay. O kaligayahan na ibinibigay ng buhay na hinahanap ng mga tao. Brethren, nakalagay po dyan, mawawala po iyan. Masisira po yan. Cellphone na lang. Di ba? Kahit na gaano kaganda yung cellphone mo at gaano kamahal yan. Kahit sabihin mo 5 years yan, 10 years pa ang lifestyle niyan o lifespan niyan, masisira at masisira din yan. Walang pinagkaiba sa kotse. Kailangan mong i-maintain. Walang pinagkaiba sa magandang bahay. Kahit na gaano kaganda yung bahay mo, i-maintain mo pa rin yan, masisira at masisira din yan. Ang point lang dito, brethren, sa kakahabol natin ng buhay sa isipan natin na parang ideal life natin. Kung wala ang Diyos, wala pong kabuluhan yan. Walang buhay na masasabi yan. Again, ulitin ko po, hindi po masama ang mag-ambisyon at gumanda ang buhay. Sinasabi lamang po natin dito, kung yan ang oras mo at wala kang oras sa Panginoon, hindi po yan kaaya-aya. Hindi po yan profitable. At sasabihin ni King Solomon, vanity of vanity, says the preacher. So, ayun po yung isa na makikita natin. Kung ganito ang pag-unawa natin sa mundo ng buhay natin, yung oras natin na gugugol, na uubos doon. Sabi ng text, you will lose it. Mawawala. So, ikalawa, ano po makikita natin? Yung second life naman. Yung nawawala daw, but whoever loses his life for my gospel, or for my name, sake, and the gospel, will save it. Ano bang ibig nitong sabihin? Ito po ay kabaliktaran nung nauna. No? Ito yung mga tao na handang ibigay ang sarili sa paglilingkod at pagsunod kay Kristo. Ito yung mga taong itinakwil yung kanilang kagustuhan. Binuhat ang cross ni Jesus. O binuhat ang kanilang cross at sumunod sa Kanya. Kung sa mundo, ang pagsunod kay Kristo ay isang buhay na walang kahulugan at sayang, brethren, ganyan ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod kay Kristo. Sayang ang buhay ninyo. Narinig na ba ninyo yun sa mga kamag-anak nyo, sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo? Sayang yung oras nyo sa pagsunod kay Kristo. Isang malaking kamalian ang pagsunod kay Kristo. Yan ang mga naririnig natin. Pero sa mga nagtiwala
sa mga tinawag ni Jesus, itong pagsunod kay Kristo, ito ang buhay. Kasi po, masasabi natin yan, ano? But whoever loses his life for my sake and the people and the gospels will save it. Ulitin ko po, sa mata ng tao, ang tingin sa mga Kristiyano o sumusunod kay Kristo, sayang ang buhay ninyo. Yun ang itinatama ni Jesus sa mga taong kausap niya dito sa text na to, sa mga pinulong niya at mga disipulo niya, hindi sayang ang ibinigay ninyong buhay para sumunod sa akin. Sa mata ng tao, sayang. Sa mata ni Jesus, hindi po sayang yan. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi sayang ang buhay. In fact, yan ang buhay. Yan ang buhay na pwede nating sabihin, ito nga ang totoong buhay kung ikaw ay kay Kristo. Bakit po? Siya yung nagbibigay ng buhay. Siya ang source ng buhay, nagbibigay at siya ang simula ng buhay. Siya ang daan ng kaligtasan at siguradong siya din ang buhay at katotohanan. Yun ang maling pangunawa ng mga tao. Ang pangunawa ng mga tao, pag hinahabol mo ang mundo, ang kayamanan ng mundo, at pag nakamtan mo ito, yun ang buhay. Sinasabi ni Jesus, hindi ang buhay kung ikaw ay nasa akin. Yun ang buhay, yun ang kaligayahan. Yun ang tamang pananaw na masasabi mo, this is life. Kung ikaw ay kay Kristo. Kaya nga sabi sa text di ba? Verse 36, For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit your own soul? For what will a man give in exchange for his soul? Makamtan mo man ang buong mundo, masabi mo mang mayaman ka, kilala ka ng mundo, pero kung wala si Jesus, kung wala yung kaluluwa mo sa piling ni Jesus, walang kaligayahan. Walang kaligayahan. Alam mo yung mga kapatid, itong sinabi dito, but whoever loses his life for his sake and the gospel's sake, brethren, ito ang parang pagtawag o ito yung battle cry ng mga Kristiyano. Doon sa mga unbelievers sa mundo, ang battle cry nila, you only live once. Gawin mo na lahat ng bagay, ipursu mo lahat ng bagay, at makamtan ang lahat ng bagay. Pero pagdating sa buhay Kristiyano, ang battle cry ng mga mananampalataya, for me, to live is Christ. Binago ka na. Ibang uri ka ng nilalang. Kakaiba ka na sa mundo. So ang buhay mo, dapat makita si Kristo sa iyong mga buhay. So hindi po sayang ang buhay natin. Na kay Kristo po tayo. Nasa kanyang kapangyarihan. Diba? Nag-iiba ang buhay Alam nyo, si Moses, lumaki siya sa Egypt. Tinuruan siya kung paano mamuhay ang isang magiging Pharaoh. Mayaman Pero anong sabi niya sa Hebrews chapter 13? O sa Hebrews chapter 12?
hiniwalay niya, inignore niya, o tinanggal niya yung Hebrews 11, sorry. By faith, Moses, when he grows up, refused to be called son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. Ano po nangyari kay Moses? Pinalaki sa Egypt, sa school ni Pharaoh. Yan ang buhay. Di ba? Meron ba ritong pinalaki sa mayaman na pamilya? Na marami kayong katulong, kasambahay? Wala, Pero pag tayo pinalaki doon sa palasyo, masasabi natin, this is life. Itong buhay. May tigaluto ka. May tigalaba ka. May tiga-drive ka. Hindi ka nagbabayad ng mga utilities. Mayamang ka eh. Di ba? Lahat ng amenities nasa iyo. Maganda kotse mo. Kilala ka. Yun si Moses. Marunong. Kasi pinag-aral ng gusto. Kasi siya magiging Pharaoh kung hindi lang siya umalis. Pero anong pinili niya? Pinili niya yung sinasabi ng mundo na hindi yan ang buhay. Bakit yan ang pinili mo? Biro mo? Kasama mo yung mga mahihirap? Magtitiis ka dyan, wala kang katulong, walang tutulong sa'yo dyan. Walang magpapakain sa'yo dyan. Nakalagay rito, choosing rather to endure ill treatment with the people of God. Ill treatment. Hindi magandang pag-aayos sa kanyang buhay. Kumbaga, nasa magandang lugar ka na, bakit ka pa bumaba? Pero yun ang pinili niya. Sa mata ng tao, hindi yun ang buhay. Alam nyo, tawag sa atin, minsan, masisiraan ng bait. Baliw ka na. Ang ganda-ganda na ng buhay mo. Kay Moses. Isa pang maraming illustration. Makakapag-isip pa kayo. You pursue life. Sa trabaho, maayos ka. Pero may pinapagawang mali ang boss mo. At kung hindi mo gagawin yon, masisira ang karir mo, mawawalan ka ng trabaho, at ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, anong pipiliin mo? Siguro kung ikaw, dahil gusto mo ng magandang buhay sa hinaharap at magandang buhay ngayon, pipiliin mo, tatanggapin mo yung utos sa'yo ng boss mo. Pero kung ikaw ay bababa sa posisyon mo at tatanggihan mo ang trabaho, magre-resign ka, ano sasabihin sa'yo ng mga tao? Sayang ka. Kaya mo namang gawin yan eh. Tignan mo buhay mo ngayon. Wala kang trabaho. Pero ginawa mo yon dahil sa pangalan ni Jesus. So makikita natin dito, brethren, marami pa kayo may isip na trabaho, na mga experience ninyo, mga examples na kung saan sabi ng mundo, hindi yan ang buhay. Sa kanilang standard. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Kung ikaw ay nasa akin at sumusunod ka sa akin, yan ang buhay. In fact, yan nga ang sinabi niya kasi
nagkaroon ng qualification dyan, no? But whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. Pero pinapakita lang ang kahalagahan na ang taong ito na sa palagay ng mundo na nawawala ang buhay, ginagamit niya para sa Panginoon. Yun ang purpose niya. Yun ang kanyang ginagawa. Yun ang nagbibigay ng motivation sa kanya para lumakad at magpatuloy sa paglilingkod, sa pagsusunod sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung gusto niyo maging disipulo ko, kung gusto niyong sumunod sa akin, ang sabi ko, i-deny ninyo ang sarili niyo, buhatin ninyo ang inyong cross, sumunod kayo sa akin, at sa mata ng tao, nakikita nila, ang pagsunod kay Kristo ay isang sayang at walang kabuluhan na buhay na ibinibigay ni Jesus. Pero para kay Jesus, dahil sa pagsunod mo sa Kanya, makikita mo ang buhay na sa tingin ng tao na wala, ito ay mapapa sa iyo. So yun po yung kahulugan ng buhay na yan. Si Jesus ang buhay, kaya siya po ang nagbibigay nito. Walang nang iba. So, ano po ang resulta ng mga bagay na ito na sa mata ng tao, hindi maganda, pero sa mata ng Diyos, maayos, ito po ay iyong matatanggap. Ang buhay na pinag-uusapan natin dito ay makukuha at maibibigay sa iyo. Tunay na pagpapala ito, tunay na isang dakilang kagalakan sa isang mga tao. At ano po itong buhay na ito? Hindi lang ito, mga kapatid, buhay ngayon na ikaw ay merong buhay at gising ka at maayos ang iyong buhay. Pero ito ay magpapatuloy na kahit po tayo ay mamatay na, meron pa rin po tayong buhay magpakailanman. Sabi po sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Yung buhay na sinasabi po rito na makukuha ng isang sumunod kay Kristo ay buhay magpakailanman. Yung buhay na iniisip ng mundo ay may hangganan. Yung kaligayahan na iniisip ng mundo na akala nila ito ang buhay, may hangganan. Pero kay Jesus, ang buhay na makikita, na makukuha ng isang sumunod sa Kanya, na kahit siya ay mamatay, siya ay mabubuhay. Pwede rin. Eternal life ang pinag-uusapan dito. So ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang magandang buhay para dito sa mundo, kung hindi buhay magpakailanman. So yung paradox of life, na makikita natin na yung mga tao, ang kanilang hinahanap ay hindi po buhay. Mawawala yun. Kamatayan ang nakikita nila kung wala sila kay Kristo. Naalala po ninyo yung nabasa natin kanina? Sabi nung isang tao, tignan mo, kaluluwa, ang ganda ng ginawa mo. Gagawa tayo ng bagong barn dito, pupunuin natin yan ng kayamanan. Anong gagawin natin pagkatapos niyan? Magtayo ulit tayo ng barn dito.
At pagkatapos, anong gagawin natin? Oh, let's eat, drink, and be merry. Yan ang buhay! Pero ano sabi? Today, I will require of you. Tatawagin ka na ng Panginoon. Anong mangyayari sa mga inubos mo yung oras mo sa pagtayo ng iyong empire? Ano mangyayari doon? Ano mangyayari sa pinaghirapan mo? Yun ay mawawala sa iyo dahil nire-require na ng Panginoon ang kaluluwa mo. Nire-require na. Bakit? Sa dami mong ginawang maganda sa buhay mo, hindi mo inasikaso ang iyong kaluluwa. At ang kaluluwa mo ay magbibigay kung ano ang ginawa mo sa mundong ito. Ni minsan hindi mo hinanap ang daan ng kaligtasan. So ano ngayon ang masaya sa ginawa mo sa buhay mo? Inubos mo yung oras mo sa mundong ito para lang sa iyong sariling kapakanan. Pero hindi natuwa ang Diyos sa gawain na yan. So anong nangyari sa buhay mo? Kamatayan. Magpakailanman. Pero sa mga sumusunod at nagpapatuloy sa buhay ni Jesus at sa kanyang ebanghelyo, ay makikita mo ang buhay na hinahanap mo. Buhay na kaligayahan dito sa lupa at magpakailanman na kapiling niya sa langit. So, mga kapatid, isang encouragement yan sa mga sumusunod kay Kristo. Dahil tayong mga Kristiyano, hindi naiintindihan ng mga tao sa mundo. Meron tayong kaligayahan sa buhay natin ngayon, meron tayong kapayapaan sa buhay natin ngayon, at ang buhay na ito ay ginagamit natin para sa kalwalatian ng Diyos. Tayo ay iniligtas, kaya ang buhay natin ay ginagamit natin para sa kanyang kaharian. Sa tingin ng tao, sayang. Pero para kay Kristo, ito ang totoong buhay, totoong kaligayahan. So, makikita natin, brethren, in conclusion, ang buhay na hinahanap ng mundo, nawawala. Ang buhay na binibigyan ng oras ng mundo, sayang. Subalit, ang buhay ng isang mananampalataya na ginagamit para sa kaharian ng Diyos, dito makikita ang totoong buhay at kaligayahan ng isang tao. Hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging diakono, ang kailangan mo lang si Jesus para makita ang buhay na walang hanggan. So in application para sa atin, ano po ang dinidesire, ano ang ninanais natin sa buhay natin ngayon? Yung buhay lang ba ng mundong ito na yumaman, gumanda ang buhay, umangat sa buhay, at kalimutan ang ating kaluluwa, kalimutan ang salita ng Panginoon, kalimutan ang Diyos, o ang buhay na kung saan sumunod kay Jesus at magpatuloy sa buhay na walang hanggan? Anong buhay ang gusto natin? You only live once, o to live is Christ? Amili po tayo dyan. At mga kapatid, magpatuloy tayo sa mga pagsunod kay Kristo. Kahit ano pong mangyari, hindi po sayang ang buhay natin. Kahit yung mga tao sabihin sa atin, sayang ang buhay mo.
Every Sunday, nandiyan ka. Sayang ang buhay mo. Bata ka pa. Mag-enjoy ka. Ang dami mga babae. Sayang ang buhay mo. Kung gagamitin mo lang yung buhay mo, marami kang makikitang mga pera at magiging maayos ang buhay mo sa mga maling daan ng buhay. Sa kasalanan. Sana hindi tayo ganun, no? Huwag tayong mawala sa focus natin kay Kristo. Hindi po sayang, mga kapatid, ang buhay natin. Yan ang sigaw ni Satanas. Yan ang sigaw ng ating mga kalaban. Ang buhay natin ay mahalaga kay Kristo dahil tinawag niya tayo sa kanyang kaharian at makasama sa huling araw. Iiwanan ko po kayo ng mga salita na pwede nating pagbulay-bulayan. Ang buhay na iningatan para sa sarili ay tiyak na mawawala. Ngunit ang buhay na isinuko kay Kristo ay siyang tunay na buhay. Mga kaibigan, sana isuko natin ang ating buhay sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. At kaibigan, dito mo makukuha ang totoong kahulugan ng buhay kung ikaw ay nakakay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na to na pinagkaloob ninyo. Sana po ipagpalain ninyo to sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay mawit. Witin po natin ang Take My Life and Let It Be. Lahat tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri dahil muli mo po sa aming ipinaalala ang tunay na kahulugan ng buhay. At tunay nga, Panginoon, na ang buhay ay
walang halaga kung wala ito sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa ito ay nangusap sa aming mga kaibigan, sa aming mga bisita, sa aming mga anak, na kahit sila ay mga bata pa, na huwag nilang sayangin ang buhay, ngunit paalala mo sa kanila na sa kanilang kabataan, alalahanin nila ang lumikha sa kanilang buhay. Dahil kung sila ay mamatay, o sino man na wala sa Panginoon ang mamatay, ay huli na. At wala nang maaari pang balikan. Kaya nawa sa hapon na ito, nagsilbing paalala ito sa lahat ng wala pa sa iyo na lumapit sa aming Panginoong Jesucristo, manampalataya, magsisi sa kanilang kasalanan at ipagkatiwala ang kanilang mga buhay. Salamat sa mga salitang ito at nawa alalahanin din namin ito bilang mananampalataya na ang buhay namin ay hindi sayang kahit kami ay may mga kahirapan at kabigatan. Iniligtas mo kami, Panginoon, at alam namin na may buhay na walang hanggan na sa amin ay naghihintay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.